Mahigit 2 buwan pa bago magpasko, nagmahal na agad ang hamon. Nababadya ring tumaas ang presyo ng delata dahil sa posibleng panibagong big-time oil price hike sa susunod na linggo. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Hindi pa man nasusulit ng mga motorista ang dalawang magkasunod na linggong rollback. Heto't nagbabadya na naman ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Higit piso ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel at 65 hanggang 85 centavos sa gasolina. Malaki rin ang forecast hike sa kerosene na hanggang 1 peso and 40 centavos. Paliwanag ng Department of Energy, dulot ito ng pagtaas ng demand sa Amerika at ng giyera ng grupong Hamas at Israel. Ang talagang naging impact ng kaguluhan, not on the direct supply disruption, but rather on the increase in the prices. Yung fear, yung speculation, mga haka-haka, nagpapataas siya ng presyo. Kung hindi pa raw titigil ang digmaan, hindi malabong magsunod-sunod ang oil price hikes. Lalo't mahigpit din anilang supply sa world market. Sa ngayon, naglalaro sa 57 pesos hanggang 88 pesos ang presyo ng petrolyo sa Metro Manila, depende sa klase. Masakit yan sa bulsa ng karaniwang motorista. Pati manufacturers ng delatang karne, gaya ng corned beef at meatloaf, umaaray rin. Dahil sa taas ng presyo ng langis, lumalaki rin ang gastos nila. Ginagamit yan sa pag-transport ng mga materialis natin. Any kind of materials, whether sourced from abroad or locally, siyempre gumagamit ng fuel yan. Pati sa pagpapatakbo ng planta, gumagamit din tayo. Sa katunayan, humiling na mga miyembro ng Philippine Association of Meat Processors Incorporated o PAMPI na 36 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos na dagdag singil sa ilang produktong delata. Pero nakabinbin pa rin yan. Makikiusap lang kami dahil yun talaga ang kinakailangan, pero hindi naman siguro aabot dun sa high side na 250 per can ang epekto. Kasi ganun din, kawawa din yung mga mamimili. Pero ang Department of Trade and Industry naman umaapela sa mga manufacturers na wag munang magtaas presyo hanggang matapos ang taon. You know, when the President signed EO 41, ito po yung manufacturers, logistics providers, ito kasi talagang tinanggal yung mga pass-through fees. We will help industry to lower down their operating costs. Habang hindi pa aprobado ang hirit na price hike ng PAMPI, ang presyo ng Christmas ham ang kanilang itinaas. Hindi ito sakop ng suggested retail price ng DTI. Hanggang 6 pesos ang dagdag presyo ng kada piraso, depende sa laki at klase ng hamon. Sa susunod na linggo naman ilalabas ng DTI ang price guide sa Noche Buena. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.